Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa pasimula ng buwan ng Setyembre, tayo po ay magkakasama sa pagdinilay-nilay ng mga kaisipang galing sa banal na kasulatan. Ako po'y nagpapasalamat, mayroon activity o program ang South Pampanga District na tinatawag na Think Talk. Ako'y nagagalak na hindi nagkabaligtad ang dalawang salitang ito. Sapagkat kung nauna ang talk at hindi mo na pinag-isipan kung ano man ang sasabihin ay hindi maganda at mabuti ang kalalabasan. Kaya't salamat po sapagkat nauna ang think, mag-isip muna at pagkatapos ay magsalita. Ang pinagkaloob na topic o tema sa akin mga kapatid sa buwang ito ng Setyembre ay sa wikang Ingles ay Through the Wilderness. At aking nakita ito sa aklat ng Exodo, kabanatang 15. At pagkatapos ay sa Bilang, kabanatang 20, mula 1 hanggang 13 talata. Ang karanasan ng mga Israelita mula nang sila ay umalis sa bansang Ehipto na siyang sumakop at umalipin sa kanila sa pagkahaba-habang panahon ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansang Israel. Kaya't bilang panimula, ang kanilang paglalakbay mula sa Ehipto tungo sa pinangakong lupa or promised land ay kailangan silang dumaan sa tinatawag nating wilderness. So from Egypt through the wilderness to Canaan. Upang makarating ang mga Israelitang ito na pinalaya ng Panginoon sa mga kamay ng mga Egyptios at lahat ng mga nakapanood ng Ten Commandments ni Cecil B. DeMille ay nasaksihan kung paanong pinangunahan ni Moses ang mga Israelita mula sa palasyo ng Ehipto tungo sa isang lugar na kung saan sila muna ay humimpil ng maraming taon. Ang bilang ng mga taon na sinasabi ng mga Bible scholars ay 40 years in the wilderness. Mga kapatid, madaling isipin, bakit kaya hindi na lang dumiretso ang mga Israelita sa pangunguna ni Moses mula nang matawid nila ang karagatan nung mahati ang tubig at pagkatapos ay dumiretso na sa lupaing pangako. Subalit mga kapatid, ganun nga kadaling isipin, subalit ito ay hindi ang plano ng Panginoon. That is not how God usually works. They have to go through some desert time to get from where they were and to where God wants them to be. Ang tinatawag po nating desert time ay parang nasa pagitan ka ng tinatawag nilang trapeze. Nung kami maliit ay wala kaming mapapanood kundi yung tinatawag nilang dumadayong flying trapeze. May mga taong nakabitin sa magkabilang dulo at sila ay lilipad at magpapalitan ng paghawak sa mga lubid. Ang panganib doon, hindi yung sa pinanggalingan nila at pupuntahan, kundi yung ang distansya pagitan ng dalawang lugar. So, ang tawag dyan ay trapeze. Sa Ehipto, ang mga Israelitas ay busog sa pagkain. Subalit sila ay pinahihirapan ni Paraon at sila ay pinagtatrabaho
ng higit sa kanilang kakayahan. Kaya't ninais nilang sila ay lumisan sa bansang ito. At ang kanilang panalangin at ang kanilang naising makalabas sa Egypto ay pinakinggan ng Panginoon. At nang mangyari ito, tuwang-tuwa ang mga Israelita. But having left, they discovered that the wilderness was a tough place to live. Nang makaalis na sila at nung sila ay nasa ilang na, kanilang nadiskubre, kanilang naranasan na ang buhay pala sa ilang ay hindi magaan, kundi lubhang napakahirap. Tingnan natin ang paglalarawan ng wilderness o ilang. No? Una, ang ilang ay isang lugar na malayo sa kabiasnan. Ang ilang o wilderness ay isang solitary place. Nag-iisa, malungkot, at parang walang buhay. Kung ako po hindi pa nakapunta sa isang lugar na may disyerto, ang sabi ng mga nakapunta na doon, pagka tumayo ka sa disyerto at iikot mo ang iyong paningin, lahat ng makikita mo ay parang iisa lamang, buhanginan at wala nang iba. Kaya ganoon kalungkot ang ilang. Kaya ang buhay ng mga Israelita ay punong-puno ng kalungkutan nang sila ay nasa ilang na. Even though you may actually be surrounded by people, in the wilderness, you feel all alone. Ang mga Israelita ay sama-sama sa kanilang pamumuhay sa ilang. Subalit nakaranas sila ng matinding kalungkutan sapagkat iyon ang dinadala ng kanilang environ, ng kanilang kapaligiran, at ito nga ay ang wilderness. Pangalawa, ang wilderness ay kinakailangan. The wilderness experience is very, very necessary. Ano po? At ayon kay Santiago, Kabanatang 1, talatang 12, ang sabi niya, kung ang sinuman ay makakapagtiis, pero gusto ko pong basahin ng ito. Mapalad ang sinumang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So ang ilang o ang wilderness is a place where His people are being tested, where His people are being taught so many things. So una, sa ilang, tinuturuan ng Diyos ang Kanyang bayan na magtiwala sa Kanya. Magtiwala sapagkat ang mga tao na nakaranas ng pagkain at tubig mula sa kamay ng mga Egyptyo ay walang nakikitang pagkain o tubig man lamang sa ilang. Subalit ang sabi ng Diyos, kailangan silang magtiwala sa Kanya na mula sa langit ay mahuhulog ang pagkain kinakailangan nila. Ang tawag dito ay mana. At mula sa mga batuhan ay sisibol ang tubig. Kailangan lamang magtiwala. So the wilderness teaches the people to trust God. Okay? At pangalawa, kung gusto na nilang makarating sa lupaing pangako, kailangan nilang balikan ang mga pangako ng Diyos. May kasabihan ang matatanda, ang sino mang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ako po'y naniniwala dito. At marami sa mga kapwa natin nilalang ang naniniwala at meron na namang hindi naniniwala. But looking back from where God was and what God has promised His people,
then I am very sure that they will reach their promised land. Mararating nila ang lupang pangako kung kanilang aalalahanin ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat sa mga pangakong ito, sila mananatiling aasa at mananatiling buhay sa gitna ng ilang. So the way forward is to look back. Kung ikaw ay gustong lumakad ng pasulong, kailangang tingnan mo ang mga karanasan mo sa nakaraang buhay mo. Pangatlo, sa ilang, kailangan ng ilang sapagkat sa ilang ay tinuturuan tayo ng Diyos upang maging masunurin. In the wilderness, God has taught His people to be obedient. Maaring mayroong ilan sa kanila ang matigas ang ulo, maaring mayroong ilan sa kanila ang hindi marunong sumunod. Subalit, pagkatapos ng maraming karanasan nila sa ilang, sila ay natututong sumunod sa Diyos. So, wilderness is necessary for these three reasons. That God was teaching the Israelites to trust Him, that the way forward is to look back, at saka in the wilderness, God was teaching us to obey. Panghuli, the wilderness is temporary. Ito ang magandang balita. Ang ilang ay temporary lamang. Malawak ang ilang. Parang wala ng katapusan. Subalit ang katotohanan ay may katapusan ito. Sapagkat may pangako ang Diyos at ang pangako niya ay dadalhin niya ang kanyang bayan sa lupang pangako. Kung walang katapusan ang ilang, then hindi nila mararating ang lupang pangako. Subalit ang katotohanan, ang ilang ay pansamantala lamang. Ito'y ating makikita sa 2 Korinto, Kabanatang 4 at talatang 17. Kaya mga kapatid, ang mga umasa sa Panginoon, ang mga hindi nawalan ng pag-asa noong panahon ng mga Israelita ay nasa ilang, sila po ay nakarating sa lupang pangako. Yung nawalan ng pag-asa, yung hindi na nakatiis, ay hindi nakarating sa lupang pangako. Kaya isipin natin na ang buhay natin sa kasalukuyan ay pansamantala lamang at ito ay may katapusan at tayo ay makakapasok sa lupang pangako. Mga kapatid, pagkatapos nating balikan ang kasaysayan ng bansang Israel sa kanyang paglalakbay ng matagal-tagal na panahon, 40 years wandering in the wilderness, let us reflect sa ating kasalukuyang panahon. Are we not experiencing wandering through the wilderness? Hindi ba natin nararanasan ang paglalakbay natin na katulad ng paglalakbay ng mga taga-Israel sa ilang bago sila makarating sa lupang pangako? I would like to think that quarantine days are days in the wilderness. Ang quarantine ay parang paglalakbay lamang sa ilang ng buhay. Kung paanong tiningnan natin ang wilderness experience ng mga Israelites, na ang wilderness ay isang malungkot at isang nakababagot na karanasan. Hindi ba't ganyan ang ating naranasan during quarantine days? Ano mang status ang ating quarantine? Nakaramdam tayo ng lungkot, nakaramdam tayo ng panghihina, nakaramdam tayo ng parabang nawawalan na tayo ng pag-asa. Pangalawa, ang ating quarantine days o quarantine status ay kinakailangan mangyari. At narito, nakita naman natin, tayo ay natutong
magtiwala sa Diyos, manalig sa Kanya sa panahon ng ating pananatili sa ating mga tahanan o kaya paglilimita sa ating mga galaw. Tayo rin ay nakapagninilay-nilay sa ating karanasan, sa ating pananampalataya. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin sa nakaraan upang tayo ngayon ay makalampas sa ilang ng buhay na ito at makarating sa pangako ng Diyos. The way forward is to look back and think what God has done for us. At tinuruan din tayong maging masunurin. Alam nyo, ito ang pinakamahirap na pwedeng gawin ng tao, ang maging masunurin. Nakita naman natin sa ating karanasan, maraming mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, dahil sa hindi marunong sumunod sa batas, ay nagkakaproblema sa kanilang buhay. Ang ilan ay nahuhuli, nakukulong, napaparusahan, pinagmumulta. Pero ang pinakamabigat na penalty ng hindi pagsunod, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng karamdamang COVID-19 at patungo sa libingan. Pero mayroong magandang balita para sa atin, that even our quarantine days are also limited and temporary. Gusto kong isipin na ganito, kung 40 years ang wandering ng mga Israelites sa wilderness, maaring tayo sa bansang Pilipinas, sabihin na natin pinakamahaba na yung 4 years. Mga kapatid, ang unang taon ay halos matatapos na. Tumingin tayo sa pangalawang taon, tumingin tayo sa pangatlo, at maari sa kalooban ng Panginoon, God willing, on the 4th year, wala na tayong sa sitwasyong nasa ilang, kundi ipinagkaloob na ng Diyos sa atin ang Kanyang pangako. Sa pagtatapos, the wilderness is never easy. God has a purpose for us in the wilderness that cannot be accomplished by staying in Egypt, just like the Israelites. Those who resolve to follow Jesus must eventually spend time in the desert with Him. There, in that solitary place, they gain what cannot be purchased except through the pain and suffering. It was necessary for Jesus to go into the wilderness Himself. It is necessary for us also, His disciples. God never leads us into the wilderness in order to destroy us. Tayo po ay hindi dinala ng Diyos sa ilang upang tayo ay sirain, upang tayo ay ipahamak, upang tayo ay patayin. But He intends the time of testing to make us stronger in faith. So mga kapatid, it is far better to be in the wilderness with Jesus than in any place without Jesus. Pasalamatan natin ang Diyos. Dinala tayo sa ilang at upang maranasan natin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pangako ay Kanyang tinutupad. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay mananatili magpakailanman. Mga kapatid, having said this, baligtarin naman natin ngayon. Think, mag-isip kayo, mag-isip tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, pagpalain tayong lahat ng Diyos.